Maraming salamat, Santino. Hindi mo lang alam kung gaano ako kaligaya ngayon. Sa kabila ng ginawa ko, ay nangingibabaw pa rin ang ating pinagsamahan. Ano pa nga ba ang magagawa ko, Mike, kundi ang tanggapin ang nangyari, kahit masakit. Sa isang banda ay may kasalanan din ako. Sa paghangad ko ng magandang buhay, ay nakalimutan kong itanong noon kay Eunice kung iyon nga ba ang buhay na pangarap niya. Naging makasarili din ako sa isang banda. Mahanap mo rin, Santino, ang babae na mas karapat-dapat sa'yo. Ikaw lang ang magsasawa sa paglilibot sa Camiguin, iho. Ang maipapayo ko lang sa'yo na bago sumapit ang takip silim, ay umiwas ka ng pumaroon sa tabing dagat. Bakit naman po, Manong Pedring? Ano po bang meron sa tabing dagat pagsapit ng takip silim? Ang katulad mo na sawi sa pag-ibig, ang paborito ni Kamigana. Si Kamigana ay isang alamat, pero marami ang turista na nagsasabi na nagpapakita sa kanila ang engkantada at may nagsasabi naman na isa siyang diwata. Ano man ang kanyang pagkakilanlan, hindi pa rin siya pangkaraniwan na dilag. Mag-iingat ka, iho, kay Kamigana, dahil ang kalimitan na kanyang pinapakitaan ay ang mga binata na ang puso ay sugatan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng batingaw, hudyat ng pagsisimula ng misa. Sa isang madamong na punong kahoy ay naroon si Santino. Ang kanyang puso ay punong-puno ng hinanakit. Gustong-gusto na niyang tumakbo para pigilan ang nakatakdang kasalan. Sa tuwing naiisip niya ang kataksilan ng kanyang matalik na kaibigan, gustong-gusto na niyang sapakin ito sa mukha sa ikalawang pagkakataon. Taong 2001 sa isla ng Camiguin, OFW si Santino habang naroon siya sa dayuhang bansa. Nagpapakahirap, nagtitiis sa pangungulila. Pero positibo na sa kanyang pag-uwi ay mayroon siyang nobya na babalikan. Buong-buo ang tiwala niya sa kanyang kababatang si Mike. Sa katunayan, tuwing anibersaryo nila ng kanyang kasintahan na si Eunice, si Mike ang kanyang katulong para ipabigay ang kanyang regalo. Sa pagdaan ng mga buwan ay naramdaman na lang ni Santino na tila malamig na ang pakikitungo ni Eunice sa kanya. Si Mike naman ay umiiwas kapag tumawag siya dito sa kanyang matalik na kaibigan. Hanggang isang araw ay nakatanggap si Santino ng tawag mula kay Raiden. Si Raiden ay kanilang kagrupo at katulad ni Mike ay kanyang kababata din. Pare, matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo ito. Natatakot ako baka kung anong gawin mo dyan sa Dubai. Andyan ba ang ate ko? Ha? Ayaw ko na may gagawin ka sa iyong sarili. Alam ko, pare, na hindi madali, pero karapatan mo na malaman ang nangyayari. Biglang kinabahan si Santino sa kanyang narinig. Pinaupo siya ni Lotlot sa upuan dahil naramdaman niya ang panginginig ni Santino. Si Lotlot ay nakakatandang kapatid ni Raiden at ito ang tumulong kay Santino upang makapasok sa Dubai. Iisa lang sila ng building na tinitirhan. Pare, kinakabahan ako sa sasabihin mo. Pwedeng si Ate Lotlot na lang ang kausapin mo para siya na lang ang magsabi sa akin. At yun nga, masinsinan na nakipag-usap si Lotlot sa kanyang nakababatang kapatid. Mababakas ang lungkot sa kanyang mukha noong ilapag niya ang telepono. Pagkatapos nito, marahan siyang humakbang sa tabi ni Santino, nakasalukuyang nakahawak sa kanyang buhok. Santino, huwag ka lang sanang mabibigla sa sasabihin ko. Kung pwede lang, sabihin mo na, ate. Kinakabahan ako. Si Eunice, Santino, ang nobya mo. Bakit, ate? Anong nangyari kay Eunice?
Naging emosyonal si Lotlot. Niyapos niya si Santino bago ilahad ang kanyang revelasyon. Buntis si Eunice, Santino. Niloko ka ng nobya mo habang narito ka sa Dubai. Napatayo si Santino sa upuan. Sinuntok niya ang dingding at napahiyaw sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Hinayaan na lang siya ni Lotlot na sumigaw. Pinigilan lang niya ito nung sinasaktan na ng binata ang kanyang sarili. Pagkatapos na maibuhos ni Santino ang kanyang nararamdaman na galit, umupo ito. Tumagal ang kanilang pananahimik ng ilang oras. Hinihintay ni Lotlot na kumalma ang binata bago umpisa ng isa pang revelasyon. Sino ang nakabuntis sa kanya, ate? Walang iba kundi si Mike, ang kababata mo at matalik na kaibigan. Hayop siya, ate. Mapapatay kong traidor na yon. Ibuhos mo ang galit mo, Santino, pero huwag mong saktan ang sarili mo. Napasalampak si Santino sa sahig at napahagulgol sa pag-iyak. Hindi niya lubos maisip na magagawa siyang lokohin ni Eunice, ang pinakamasaklap pa ng tao na itinuring niya nakakampi, ang siyang may kagagawa ng kanyang kasawian. Noong may masmasan si Santino ay kinausap niya si Lotlot. Uuwi ako ng Pinas, ate. Wala na akong dahilan para manatili pa dito. Hindi na matutupad ang pangarap ko na mabigyan ng magandang buhay si Eunice. Siya mismo ang sumira sa pangarap na magkasama naming binuo. Suportado kita sa desisyon mo, Santino. Umuwi ka muna sa puder ng pamilya mo. Pagsikapan mo na maghilom ang sugat ng pangyayaring ito. Maraming salamat, ate. Salamat sa pagdamay mo sa akin dito. Hindi ko alam kung ano nang nagawa ko kung wala ka. Alam mo kung gaano ko kayo kamahal. Bata pa lang kayong tatlo ni Raiden at Mike ay kilala ko na kayo. Panalangin ko lang na sana ay mahanap mo ang kapatawaran sa iyong puso. Mabigat ang magpatuloy kung mayroon kang bagahe na daladala sa iyong puso. Nangyari na ang hindi dapat mangyari, ate. Wala na akong magagawa kundi ang magpatuloy sa buhay. Hindi ko naman isinasara ang aking puso na balang araw ay magkakaayos din kami ni Mike. Sa ngayon kasi ay kailangan ko munang umahon at mahanap ang kapatawaran na iyon. Masaya ako sa sinabi mo, Santino. Alam ko naman na matalino kang bata. Nabigla ka lang sa iyong nalaman, kaya mo iyon nasabi. Kailangan ko pa rin makabawi kay Mike. Makakatikim talaga ng sapak ang hiniyupak na yun sa akin. Nangangati talaga ang kamao ko para sapakin siya. Gawin mo kung iyon ang makapagpagaan ng nararamdaman mo. Huwag mo lang kaligtaan na may isang musmos na umaasa sa kanyang kalinga. Walang kasalanan ng bata at labas siya sa ginawa ng kanyang mga magulang. Huwag kang mag-alala, ate. Buo na sa puso at isipan ko na ipaubaya si Eunice kay Mike. Pagkamangha ang mababanaag sa mukha ni Lotlot. Napatango na lang siya kay Santino at ginawaran ito ng mahigpit na yakap. Tinulungan si Santino ni Lotlot na maihanda ang kanyang gamit na dadalhin pa uwi. Ang natitira na hindi niya madadala ay pansamantalang inilipat niya muna sa tinutuluyan ni Lotlot. Walang kasiguraduhan kung kailan siya babalik. Nakausap ni Santino si Raiden bago umuwi sa Pilipinas. Ayon kay Raiden, naabot langit daw ang pagsisisi ni Mike sa kanyang ginawa. Bahagyang nasaktan si Santino nang sabihin ni Raiden na sadyang nabuo ang pagmamahalan sa pagitan ni Mike at Eunice noong mga panahon na nangungulila ito sa kanya. Ayaw naman paniwalaan iyon ni Santino dahil kung totoong mahal siya ni Eunice ay katulad niya ay matututo itong magsakripisyo. Nasaktan na ang dapat masaktan at nasira na ang dapat masira. Ang tanging magagawa na lang nila ay tanggapin ang resulta. Hindi na maibabalik ang pagkakamali, lalo na sa panahong iyon na
mayroong bunga ang kanilang kataksilan. Pagkarating ni Santino sa Pilipinas ay wala na si Eunice sa dati nilang tinutuluyan. Napaiyak na lang si Santino nang manumbalik sa kanyang alaala ang masasayang sandali na kasama niya ito. Lahat ng ibinigay niya kay Eunice ay iniwan ito sa kanilang tinutuluyan. Pati ang ipon na kanyang ipinagkatiwala sa kanya ay naroon sa bangko ng buong buo. Hanggat sa huling pagkakataon ay hindi pa rin sinira ni Eunice ang kanilang plano na mag-ipon. Marahil ay pag-iipon na lang iyon para sa kanyang sarili at hindi na doon kasama si Eunice. Tumawag si Reden na naroon umano si Mike sa kanilang bahay. Iyon ang panahon na dapat niyang harapin ang kanyang kaibigan na nagtaksil sa kanya. Pagdating pa lang ni Santino sa bahay nila Reden, ay nakita niya si Mike na malungkot ang mukha. Bahagyang nangangayayat ito na malamang dahil sa nangyari. Tumayo ito sa kanyang kinaupuan. Nakasunod lang sa kanyang likuran si Reden na handang umawat sa kanilang dalawa. Hanggang sa sinapak ni Santino si Mike ng ilang beses. Sa lakas ng kanyang sapak ay natumba ito sa kanyang kinatatayuan. Sinipa pa ni Santino na halatang nanggigigil, nasaktan ang kanyang matalik na kaibigan. Tinanggap ni Mike ang galit ni Santino at hindi siya lumaban kahit ganoon na ang ginawa sa kanya. Amanos na tayo, Mike. Ingatan mo lang si Eunice at ang magiging anak niyong dalawa. Wag na wag mo lang siyang tarantaduhin. Baka mapapatay kita sa pagkakataong iyon. Nagkakaintindihan ba tayo? Napatango si Mike sa kabila ng pambubugbog na naranasan niya kay Santino. Humakbang si Santino para alalayan ang kanyang kaibigan na makatayo. Nakipagkamay ito kay Mike bilang tanda ng kanyang pagtanggap sa kanilang dalawa ni Eunice. Pare, patawad. Hindi na natuloy ni Mike ang kanya pang sasabihin dahil suminya si Santino na huwag na munang pag-usapan ng tungkol doon. Naparito ako para sa pagkakaibigan nating tatlo. Isang tabi na muna natin ang tungkol sa bagay na iyon. Huwag mo muna akong tanungin tungkol sa kapatawaran, Mike. Dahil tanging panahon lang at oras ang makakapagsabi kung kailan. Napatango na lang si Mike bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Santino. May dala siyang alak at sa gabing iyon ay nagpalunod sila sa pag-inom. Sa kabila ng kalasingan ni Santino, kahit isang beses ay hindi niya inungkat ang tungkol sa kasalanan ni Mike. Masasabi na tanggap na ni Santino ang nangyari. Komplikado man ang kanilang sitwasyon ay kinuha pa rin ni Mike si Santino bilang kanyang katuwang sa araw ng kanyang kasal. Kinausap naman siya ni Reden na maaari itong umatras kung nag-aalangan siya. Bahagi ito ng proseso ng tuluyan kong pag-ahon sa bangungot ng nakaraan. Tinatanggap ko ang imbitasyon ni Mike. Baliktarin man ang sitwasyon, kami pa rin ang magkababata na halos hindi na mapaghiwalay noon. Nabuo ang aming pagkakaibigan ni Mike bago pa dumating si Eunice sa aking buhay. Hindi na ito tungkol kay Eunice, kundi tungkol na ito sa pagkakaibigan namin ni Mike. Pagsasalaysay ni Santino na halatang may tama na ng alak. Naiintindihan ni Reden ang punto ni Santino. Sa katunayan ay manghang-mangha ito kung gaano kabukas ang kanyang isipan. Sa isang banda ay nasasaktan si Santino, pero kailangan niyang harapin ang sakit na iyon. Hindi habang buhay na madadala niya ang sakit sa nangyari. Tamang sinabi ng ate Lotlot niya na mas magaan ang buhay kapag walang bagahe na dinadala. Bibitawan niya ang bagahe na iyon sa araw ng kasal nina Eunice at Mike. Hanggang sa sumunod na mga araw
dumating na ang inaasahan niya. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng batingaw, hudyat ng pagsisimula ng misa. Sa isang mayabong na punong kahoy ay naroon si Santino. Ang kanyang puso ay punong-puno ng hinanakit. Gustong-gusto niyang tumakbo para pigilan ang nakatakdang kasalan. At sa tuwing naiisip niya ang kataksila ng kanyang matalik na kaibigan, gustong-gusto niya niyang sapakin ito sa muka sa ikalawang pagkakataon. Bumuntong hininga muna si Santino bago humakbang papunta sa simbahan. Iyon ang unang pagkakataon na muli siyang magpapakita pagkatapos ng nangyari. Lahat ay nagbubulong-bulungan noong makita nila si Santino. Ang buong akala nila na naroon si Santino para manggulo. Ang hindi nila alam ay magsisilbi itong abay ni Mike. Nakalinya na ang lahat noong dumating si Santino. Lahat sila nabigla noong pumunta siya sa harapan. Doon sila naliwanagan na abay pala ito ni Mike. Tiniis niya ang mga makahulugang tingin na ipinupukol sa kanya. Alam niya na ang iba ay nahahabag sa kanyang sinapit. Ang iba naman ay kinukutya ang kanyang pagdalo sa kasal ng dalawang nagtaksil sa kanya. Nagsimula na ang seremonya ng kasal at iyon na rin ang muling pagkikita nila ni Eunice. Hilam sa luha ang mukha ni Eunice nang humarap sa kanya. Sa halip na pagkamuhi ay ngumiti si Santino sa harap ni Eunice. Ang tanging salita na namatawi sa bibig ni Eunice noong magkaharap sila sa altar ay patawad. Patawad, Santino. Sana mahanap mo ang babae na mas karapat-dapat sa pagmamahal mo. Isang babae na kaya kang panindigan hanggang sa huli. Nakipagkamay si Santino kay Eunice bilang tanda ng kanyang pagkikipag-ayos. Bumuhos ang luha nung makaharap niya si Mike. Mahigpit na yakap ang kanilang ibinigay sa isa't isa. Maraming salamat, Santino. Hindi mo lang alam kung gaano ako kaligaya ngayon. Sa kabila ng ginawa ko, ay nangingibabaw pa rin ang ating pinagsamahan. Ano pa nga ba ang magagawa ko, Mike, kundi tanggapin ang nangyari, kahit masakit? Sa isang banda ay may kasalanan din ako. Sa paghahangad ko ng magandang buhay, ay nalimutan kong itanong noon kay Eunice kung iyon nga ba ang buhay na pangarap niya. Naging makasarili din ako sa isang banda. Mahanap mo rin, Santino, ang babae na mas karapat-dapat sa iyo. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, ay minabuti ni Santino na wag nang pumunta sa reception. Ang araw na iyon ay para kay Mike at Eunice. Magiging hadlang lang ang presensya niya para maging buo ang kanilang kasiyahan. Sa araw na iyon mismo ay nakahanda na ang kanyang dadalhin para sa bakasyon. Nagpalit lang siya ng damit at pumunta sa port at agad na sasakay papuntang Camiguin. Doon niya sisimula ng pagbuo ng kanyang puso na nawasak. Habang nasa dagat pa lang ay humahangan na siya sa ganda ng Camiguin mula sa malayo. Lalo na noong tuluyang dumaong ang kanyang sinasakyan na bangka. Napahugot siya ng malalim na paghinga noong umihip ang sariwang hangin. Ramdam na ramdam niya ang kalayaan sa lugar na iyon. Dumating ang habal-habal na kanyang kinontrata papunta sa resort na kanyang binayaran bago pa pumunta doon. Nakaplano na ang kanyang pagpunta doon bago pa sumapit ang kasal ni Mike at Eunice. Nagpakilala ang nagmamaneho sa pangalang Mang Pedring. Magaan ang kanyang loob sa driver. Kaya nakipag-usap si Santino habang binabagtas ng motor ang daan. Nag-iisa ka lang yata sa bakasyon, sir. Santino na lang po, Manong. Wala eh. Kailangan na lumayo muna. Kailangan ko ng espasyo para makapagpahinga ako. Aba, mukhang malalim nga talaga ang pinaghuhugutan mo. Hindi ko natatanungin kung anong nangyari dahil sigurado na problemang puso ang pinunta mo dito. Ang galing mo naman kumilatis, Manong.
Sa dami ba naman ng turista na ipinagmaniho ko, gamay na gamay ko na kung anong meron sa kanilang mga pinagdadaanan. Binago ni Santino ang takbo ng kanilang usapan. Ang ipinunta niya doon ay bakasyon, kaya isinantabi niya muna ang personal na buhay. Saan ba dito maganda pumunta, Manong? Ikaw lang ang magsasawa sa paglilibot sa Camiguin, iho. Ang maipapayo ko lang sa'yo na bago sumapit ang takip silim, ay umiwas ka ng pumaroon sa tabing dagat. Bakit po, Manong Pedring? Ano bang meron sa tabing dagat pagsapit ng takip silim? Ang katulad mo na sawi sa pag-ibig ang paborito na Kamigana. Si Kamigana ay isang alamat, pero marami ang turista na nagsasabi na nagpapakita sa kanilang engkantada. At may nagsasabi naman na isa siyang diwata. Ano man ang kanyang pagkakilanlan, hindi pa rin siya pagkaraniwan na dilag. Mag-ingat ka, iho, kay Kamigana. Dahil ang kalimitan na kanyang pinapakitaan ay ang mga binata na ang puso ay sugatan. Ganun ba? Napatawa na lamang si Santino sa sinabi ng Mang Pedring. Bahagi ng kultura at pagkakilanlan ng isang lugar ang kwento na nakabundot dito. Marami pa silang pinag-usapang dalawa. Naputo lang iyon nang marating nila ang resort na tutuluyan ni Santino. Maaliwalas ang paligid at hangin ay amoy dagat. Walang polusyon sa lugar, bagay na nagustuhan ni Santino. Ibinaba ni Mang Pedring ang dalang gamit ni Santino at tinulungan siyang madala iyon sa kubo na kanyang tutuluyan. Walang aircon sa kubo, tanging isang electric fan ang naroon. Pagsapit ng gabi ay hindi mo na kailangang gumamit ng ventilador, iho. Malamig dito kapag gabi na. Kahit nga terik ang araw ay malamig ang simoy ng hangin. Iyon ang dahilan kung bakit walang aircon dito sa resort. Maraming salamat po, Mang Pedring, sa tulong mo sa akin. Ayos na po ako dito. Sige, iho. Iwan na kita para makapagpahinga ka na. Diyan lang ako sa paligid kapag may kailangan ka. Ipagtanong mo na lang ako sa tauhan ng resort. Umalis na si Mang Pedring para iwan si Santino. Napatigil siya sa paghakbang nang marinig niya ang boses ng binata. Sandali lang, Manong Pedring. Ibibigay ko lang sa iyo to. Nag-abot si Santino ng pera sa matanda, pero mariin ang kanyang pagtanggi na tanggapin ito. Hindi na nagpumilit si Santino, kaya inimbitahan niya lang ito na samahan siya maghapunan sa kinagabihan. Bago pumunta sa restaurant ng resort, ay hinagilap muna ni Santino si Mang Pedring. Natagpuan niya ang matanda na abala sa paglilinis ng mga pasilyo. Ang sipag mo naman, Mang Pedring. Halika muna, samahan mo akong maghapunan. Mauna ka na, iho, dahil ibabalik ko pa ang walis na ginamit ko. Ikaw nang bahala sa kakainin ko. Hindi naman ako maselan pagdating sa pagkain. Pagkalipas lang ng ilang minuto, ay sumunod na si Mang Pedring sa restaurant. Pinagsaluhan nilang dalawa ang masaganang hapunan na ipinahanda ni Santino. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam si Mang Pedring na aalis para tapusin ang kanyang naiwan na gawain. Si Santino naman ay nagpasya na maglakad-lakad habang pinapatunaw ang kanyang kinain. Sinusuyod niya ang kahabaan ng dalampasigan. Naglalakad-lakad siya hanggang sa hindi niya napansin na mangilan-ngilan na lang ang tao na kanyang nakakasabay sa paglalakad. Hindi napansin ni Santino na nakarating na pala siya sa dalampasigan, kung saan ay kaharap nito ang lumubog na dating sementeryo. Isa iyon sa pinakatanyag na atraksyon sa lugar. Batid ni Santino na isa iyong sementeryo, pero wala siyang naramdaman na takot. Sa halip ay sabik siyang makita ang lugar na iyon. Katuparan iyon ng kanyang pangarap na makaapak sa nasabing lugar. Umupo si Santino sa tabing dagat at kanyang sinusulit ang pagkakataon na naroon siya sa lugar. Hindi niya napansin ang tuluyang pagkawala ng mga taong kasama niya na naglalakad-lakad din.
Napukaw na lang ang kanyang atensyon nang bigla siyang may namataan na isang babae na mahaba ang buhok na naglalakad sa gilid ng dagat. Ang damit nito ay kulay puti at ang balat ay mababanaag sa tuwing matatamaan ng liwanag. Inabangan ni Santino na humarap sa kanyang harapan ang nasabing babae. Subalit nakalipas lang ang ilang minuto ay hindi man lang ito nag-abala na lumingon sa kanyang kinaroroonan. Lalong sumidhi ang kanyang kuryosidad na makita ang mukha ng babae. Nagtaka si Santino dahil ang direksyon na kanyang tinatahak ay para bang papunta sa lumang simbahan na ang tanging krus lang sa kanyang bubungan ang lumulusos sa tubig dagat. Miss, ano ang gagawin mo? Halika dito. Hindi ka sagutan sa iyong pinagdadaanan ng magpalunod sa dagat. Nagmadaling tumayo si Santino para sundan ng babae. Nakahakbang na siya para tumakbo nang biglang may humila sa kanya pabalik. Paglingon ni Santino ay nakita niya si Mang Pedring na naghahabol ng kanyang hininga. Halata na tumakbo ang matanda papunta sa kanyang kinaroroonan. Nagpumiglas pa si Santino para makawala sa pagkahawak ng matanda. Teka lang Manong, ang babae. Kailangan kong pigilan. Sigurado na magpapakamatay iyon. Tinapik siya ni Mang Pedring sa muka. Natauhan si Santino. Muli siyang bumaling sa dagat para tignan ang nasabing babae. Ganoon na lang ang kanyang pagkabigla nang hindi niya na mahagilap ang nasabing babae. Gumising ka! Gumising ka! Huwag kang magpadala. Manong, may babae dyan talaga kanina eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Babae talaga eh. Hinatak ni Mang Pedring si Santino para lumayo sa lugar na yon. Malalaki ang hakbang ng matanda na halatang nagmamadali. Pagkarating sa resort, ay agad siyang kumuha ng abo para paapakan sa binata. Magpagpag ka iho para hindi ka masundan ng nilalang na nagpakita sa'yo. Ay, Diyos ko sa'yo. Di ba sinabi ko na na huwag ka nang maglalakad pagsapit ng takip silim? Ngayon, napatunayan mo na. Sino bang babaeng iyon Manong? Bakit siya biglang lumusong sa dagat? Nagtimpla muna ng kape sa Mang Pedring bago sinimulan ang kwento. O eto, magkape ka muna para mainitan ang sikmura mo. Ay, munti ka na dun ah. Ede kung hindi kita nakita. Ngayon, hindi na kami magkamayaw sana sa paghahanap sa'yo. Sino ba yung babae Manong Pedring? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang kanyang pagkakilanlan? O siya, makinig ka ng maigi at isasalaysay ko ang katauhan ng babae na nakita mo. Sinabi ng Mang Pedring na ang babae na kanyang nakita ay walang iba, kundi si Kamigana. Ano ba tamang pagbasa dito o banggit Kamingana o Kamigana? Pag-comment nga sa mga taga-Kamigin dyan kung anong pangalan talaga ng diwata na to. Baka mali lang kasi ako ng banggit Kamigana o Kamingana. O sige, balik tayo sa kwento. At yun nga, kwento ni Mang Pedring. Siya ang bantay ng buong lugar. Sa tuwing nakakaramdam siya ng kalungkutan sa kanyang paligid, ay gumagawa siya ang paraan para matuldukan iyon. Nagpapakita si Kamigana sa mga turista na nababalot ng kalungkutan ang puso. Yung bang tipong halos magpapakamatay na. Kaya sa mga turista na pupunta doon, di ba kahit gaano kalungkot ang buhay nyo kapag nakarating kayo doon, ay nawawala ang kalungkutan nyo. Ibig sabihin ay may tumutulong sa inyo. Sa mga nag-iisa naman na pumupunta doon, huwag kayong pasisiguro. Baka kukunin kayo ng tuluyan. Dahil ang mga kalungkutan na katulad ng niloloko, ay nilulunod niya ang mga ito sa dagat para matapos na ang kanilang paghihirap. Ayaw ng diwatang ito na may hindi masaya sa kanyang lugar. Kinalabutan si Santino sa kanyang narinig dahil tugma ito sa kanyang nakita. Muntik na siyang tumakbo sa dagat para iligtas ang babae.
Pero isa pala iyong patibong para malunod siya sa malalim na karagatan. Napakatuso pala ni Kamigana. Muntik na akong madaling Mang Pedring. Mabuti na lang sinundan mo ko. Mabuti na lang kamo dumating ako sa oras. Ikaw talaga na bata ka. Sa uulitin na mekanid ka sa nakakatanda ha. Pasensya na talaga Manong Pedring. Hayaan mo. Hindi na ako magagala pagkagat ng dilim. Hinatid ni Mang Pedring ang binata sa kanyang kubo. Hindi siya umalis hanggat hindi ito nakapasok sa loob. Sinigurado ng matanda na pumasok na ito sa loob at hindi na babalik pa sa dalampasigan. Hindi yun ang unang pagkakataon na may ganoong nangyari. Ayaw niyang matulad si Santino sa ibang nabiktima ni Kamigana. Mabait na bata si Santino. Kaya gano'n na lang kung mag-alala ang matanda. Ibang-iba ang ugali niya kumpara sa ibang turista na napakataas ng tingin sa sarili. Hinayaan ni Santino na bukas ang kanyang bintana. Gusto niyang makasagap ng sariwang hangin. Totoo ang sinabi ng Mang Pedring na maginaw pagsapit ng gabi. Sanay siya sa aircon, kaya baliwala sa kanya ang lamig na iyon. Muling sumagi sa kanyang isipan ang nangyari. Naisip niya rin kung ano na ang ginagawa ni Eunice at Mike sa mga oras na yon. Sigurado na nagpapakasarap sila sa pulot gata. Minsan na nalang ginawa iyon ni Eunice dahil ilang taon din silang nagsama. Kasal na lang ang kulang noon sa kanila. Masakit lang isipin na ang kanyang matalik na kaibigan ang siyang makakasama ni Eunice sa buhay na kanyang pinapangarap. Dahil sa kanyang malalim na pag-iisip ay nakaidlip si Santino. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay bigla siyang dinalaw ng isang mahiwagang panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad sa isang bundok na napapaligiran ng nagtataasang mga puno. Iyon mismo ang lugar na gusto niyang puntahan. Malayo sa moderno at malupit na mundo. Doon ay punong-puno ng kalayaan. Habang abala si Santino sa pagsuyod ng kanyang tingin sa berdeng kapaligiran, ay muli niyang namataan ang babae na may mahaba ang buhok. Kagaya noong una niyang kita sa babae, ay mailap ito sa pagpapakita ng kanyang muka. Tumakbo ito sa kaparangan papunta sa burol, kung saan ay tumutubo ang ligaw na bulaklak. Hindi nagdalawang isip si Santino na sundan ng babae. Tumakbo siya sa burol, kung saan ay nagtatagisan ng kagandahan ang ligaw na mga bulaklak. Tinatangay ng hangin ang mabangong samyo ng bulaklak. Ang babaeng nakaputi ay tumigil sa itaas ng burol, kung saan ay humahalik ang ulap. Tuluyang humarap ang babaeng nakaputi. Pero hindi pa rin maaninag ni Santino ang kanyang muka. Natatakpan siya ng mga ulap, kaya tinawag niya ito. Bigla na lang nagising si Santino at kanyang napagtanto na panaginip lang ang lahat. Pinagsikapan niyang makabalik sa pagtulog, pero tuluyan na siyang tinakasan ng antok. Inintay na lang niyang sumabog ang liwanag para lumabas. Gusto ni Santino na masaksihan ang paglabas ng haring araw. Itinuro naman sa kanya ni Mang Pedring kung saan ang mas magandang pwesto para makita niya ng malapitan ang pagsabog ng liwanag. Sumagap ng sariwang hangin si Santino at kanyang dinama ang makalumigmig na umaga. Hindi niya napansin ang paglapit ni Mang Pedring. Napansin niya lang ang presensya ng matanda noong magsalita ito. Bawat pagsilay ng bukang liwayway ay simbolo ng bagong umaga. Hayaan na nating maiwan ang masalimuot na nakaraan sa nakalipas na panahon. Bumuo muli tayo ng magandang alaala para sa hinaharap. Masarap ang mabuhay kung ang puso natin
ay punong-puno ng umaapaw na pagmamahal. Siguro nga Mang Pedring ay nakatadhana na magkita tayo dito sa resort. Ang iyong mga salita ay napapanahon para mapapakinggan ko. Ipinaalala mo sa akin kung paano mabuhay ulit. Matapos man itong bakasyon ko, pero ang iyong mga salita ay mananatiling nakatatak sa aking puso. Muling nagkasama sina Santino at Mang Pedring sa almusal. Habang nagkakape silang dalawa, ay inusisa ni Santino si Mang Pedring sa lugar na kanyang napanaginipan. Nabigla si Santino nang kumpirmahin ng matanda na mayroong lugar nga sa Camiguin na kanyang tinutukoy. Nang usisa pa ang matanda kung saan niya iyon nalaman. Ayaw ni Santino na paghinalaan na naman ng matanda ang engkantada o diwata sa kanyang panaginip. Minabuti niyang ilihim ang tungkol doon. Sa halip, ay hiling niya kay Mang Pedring kung maaari niya iyong puntahan. Sumang-ayon naman ang matanda na ihatid siya at samahan na pumunta doon. Sa daan pa lang habang binabaybay nila ang landas papunta sa tinutukoy niyang lugar, ay namanghana si Santino. Lalo siyang namangha nung tuluyan nilang marating ang nasabing bundok. Naalala ni Santino ang isang pelikula na kanyang napanood. Ganon na ganon ang kanyang nararamdaman. Isang déjà vu ang lugar na iyon para sa kanya. Ang déjà vu ay isang kondisyon kung saan bago mo palang narating ang isang lugar, pero pamilyar na iyon sa isipan ng isang tao at minsan mararamdaman mo na para bang pangalawang beses na iyong nangyari o di kaya ay naulit muli. Katulad ng nangyayari kay Santino, iyon ang unang pagkakataon na nakapunta siya doon. Pero alam na alam niya ang magagandang lugar na tanawin sa bundok, na para bang nakapunta na siya dito dati. Si Mang Pedring mismo ay nagtaka kung bakit alam na alam ni Santino ang pasikot-sikot na daan doon. Makalipas ang halos 3 oras, ay nagaya na si Santino na uuwi. Lingid sa kaalaman ni Mang Pedring, ay mayroong ibang binabalak si Santino. Aminado ang binata na mali ang kanyang gagawin, pero may kung anong parasa ang tumutulak sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Naganap si Santino ng tamang pagkakataon para gawin ang kanyang binabalak. Kaya nung pagsapit ng gabi, doon na namuo ang kanyang plano. Bago pa pumutok ang bukang liwayway, ay nakahanda na si Santino na bumalik sa bundok na kanyang napanaginipan. Palihim siyang umalis sa kanyang kubo para lumabas sa resort. Nagtago si Santino sa madabong na tumpok ng halaman. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon para magsialisan ang iba pang mga tao. Maari naman siyang lumabas ng resort, pero ayaw niyang masira ang samahan nila ni Mang Pedring. Mahigpit na ibinagbibili ng matanda na huwag itong lumabas ng resort nang walang kasama. Pinag-isipan niya ang gagawin dahil may kung ano sa kanyang kuryosidad na para bang tumulak sa kanya na gawin iyon. Naglalakad-lakad si Santino sa labas ng resort hanggang may mahanap siyang maaring sakyan. Isang pribadong motorsiklo ang kanyang pinakiusapan na ihatid siya sa paanan ng bundok. Ang may-ari ng motorsiklo ay naniwala naman na kagaya ng ibang turista ay gustong mag-hiking na Santino. Pagkarating doon ni Santino, ay mabilis niyang tinahak ang daan paakyat sa itaas ng bundok. Tagaktak ang kanyang pawis nang tuluyan siyang makarating sa itaas. Sulit ang kanyang pagod dahil sa tanawin na bumungad sa kanya. May natatanaw siya mula sa ibaba na nagsimula palang umakyat. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad na tinahak ang daan papunta sa Borol, kung saan niya nakita ang babae sa kanyang panaginip. Ganoon pa rin ang sitwasyon sa Borol na kanyang nadatnan. Natatakpan ng makapal na ulap
at ang mga damo na kanyang inaapakan ay mamasa-masa dahil sa mga hamog. Buong tapang siyang umakyat sa burol para alamin kung ano ang naroon sa taas. Pagkarating ni Santino sa itaas ay wala siyang maaninag. Para bang makapal ang usok at hamog sa itaas, dahilan para hindi lumusot ang liwanag. Nagpatuloy si Santino sa pag-akbang kahit nangangapa siya sa pagkakataong iyon. May kalayuan na ang kanyang nilakad, pero ganoon pa rin ang sitwasyon. Wala siyang makikita kundi pawang mga ulap. Kinabahan na si Santino sa mga oras na yon, pero nag-aalangan siyang bumalik. Sigurado na maliligaw siya kapag nagpasya pa itong bumalik. Naramdaman ng binata ang unti-unting pagnipis ng hangin sa kanyang kinaroroonan. Doon na siya nagsimulang kabahan at hindi alam ang kanyang gagawin. Ang huling naalala lang ni Santino na sinubukan niyang tumakbo pabalik, pero biglang nanikip ang kanyang dibdib. Tuluyan siyang bumagsak at nawala ng malay. Ang buong akala ng binata na iyon na ang kanyang katapusan. Nung bumalik ang kanyang ulirat, ay napatampal siya sa kanyang pisngi. Nakaramdam siya ng sakit, kaya nakumpirma niyang buhay pa ito. Agad siyang tumayo para usisain ang kanyang kinaroroonan. Naglaho na ang makapal na ulap at ang tanging niyang naririnig ay ang huni ng mga ibon. Mabango ang nasasamyo niyang simoy ng hangin. Mahalumigmig ang buong paligid. Labis ang pagtataka ni Santino dahil sa kanyang paggising ay naroon na siya sa malapad na tipak na bato. Bahagyang namamasa ang kanyang suot dahil sa tubig na sumasama sa hangin. Nagpalingalinga ang binata sa paligid at nagbabaka sakali na mayroon siyang makasama. Ngunit namangha si Santino sa tanawin na kanyang nakikita. Napapaligiran siya ng magagarang bulaklak na dinadapuan ng napakaraming paro-paro. Nagsimula siyang umakbang at doon ay napatulala siya sa tanawin na kanyang nasaksihan. Naglipara ng mga paro-paro na lalong nagpadagdag sa tanawin na kanyang nakikita. Ang pakiramdam ni Santino ay sobrang gaan na naroon siya sa isang paraiso na napapaligiran ng nagagandahang bulaklak at makukulay na mga hayop. Naririnig ni Santino ang tilamsik ng tubig, kaya naengganyo siyang sundan kung saan iyon nagmumula. Sa kanyang pagsunod sa tunog, ay dinala siya nito sa isang talon. Ang tubig na bumabagsak ay naiipon sa isang ilog. Ang tubig sa ilog ay mababanaag, ang naglalanguya ng mga isda. Labis niya itong ikinatuwa at naupo siya sa isang tabi. Hanggang sa nagambala ang pagmuni-muni ni Santino nang bigla siya makarinig ng malumanay na boses ng babae. Maligayang pagdating sa aking lupain, binata. Natulala si Santino sa mukha ng babae na nasa kanyang harapan. Napakaamo ng kanyang mukha na sadyang mabibigani ang sino mang adan na makasulyap sa kanyang karikitan. Sigurado si Santino na iyon mismo ang babae na nakita niya sa lumubog na sementeryo. Iyon din ang babae na nagpakita sa kanyang panaginip. Huwag kang matakot sa akin, binata. Nakikita ko ang iyong labis na paninibugho. Ayaw kong may bumisita sa aking lupain na malungkot. Iyon ang dahilan kung bakit nagpakita ako sa iyo. Sino ka ba talaga? Bakit nawawala ka kapag may kasama na ako? Tanging mga pinili lang ang maaaring makakita sa akin. Nararamdaman ko ang bigat na iyong dinadala. Dumito ka muna sa aking lupain habang may bigat ka pa na dinadala. Diba? Ito naman ang nais mo. Isang lugar na matahimik at malayo sa magulong mundo ng mga tao. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Magandang binibini. Ako si Kamigana, ang Diyosa na
Malaparaisong lupain ng Camiguin. Natahimik si Santino at kanyang naalala ang kwento sa kanya ni Mang Pedring. Hindi siya makapaniwala. Nakaharap na niya si Camigana, ang misteryosong babae na inakala niya na isa lang alamat. Sa isang dako ng resort ay aligaga naman ang mga empleyado dahil buong araw nang hindi nakakalabas si Santino sa kanyang silid. Nagdesisyon ang pamunuan ng resort na parasahang buksan ang kanyang silid. Ganoon na lang ang kanilang pagtataka nang matuklasan na wala doon si Santino sa loob. Saan na kaya pumunta ang batang yon? Kinakabahan ako sa aking naiisip. May grupo na binuo para maghanap kay Santino. Sinuyod nila ang kalapit na lugar at inakyat ang kalapit na bundok. May grupo ng bangkero na sinusuyod ang dagat para mahanap ang binata. Hindi mapakali si Mang Pedring dahil may ibang anggulo na pumapasok sa kanyang isipan. Saksi ang matanda sa pagpapakita ni Camigana sa kanya. Hindi malayo na napusuan ng diwata na kunin ang binata. Gumawa ng sariling paraan si Mang Pedring para mahanap si Santino. Agad siyang lumuwas para makipagkita sa kanyang kakilala. Habang abala sila sa paghahanap kay Santino, siya naman ay hindi magkamayaw sa pagsuyod sa kanyang ipinalagay na isang paraiso. Hindi tumagal ay nakaramdam si Santino ng pagkabagot, kaya nagpasya siyang bumalik sa talon para makipag-usap kay Camigana. Gusto ko nang umuwi. Nababagot na ako dito sa lupain mo, Camigana. Sigurado na nag-aalala na si Mang Pedring sa akin. Naglaho ang mga ngiti sa labi ng diwata. Napalitan iyon ng galit, dahilan para makaramdam ng takot si Santino. Di ba? Ito ang gusto mo, tao. Ibinigay ko na ang gusto mo. Ano naman ang gagawin mo sa labas? Hindi ka na makakalabas dito sa lupain ko. Nabahala si Santino sa kanyang narinig. Hindi niya inakala na ganun pala ang plano ni Camigana sa kanya. Nilikasan ni Santino ang kanyang loob at nanga siyang makipagtalo sa Diyosa. May pamilya ako na naghihintay sa aking paglabas. Hayaan mo na akong lisanin ang iyong lupain. Lapastangan. Ikaw ang nagkusang pumunta sa aking lupain. Hindi na ako papayag na makakalabas ka pa dito. Walang sino man ang maaring makalabas kapag natunghayan niya ang ganda ng aking tirahan. Nakipagtalo si Santino sa nasabing diwata. Pero sa bandang huli, ay nabigaw pa rin siyang kumbinsihin ito na hayaan siyang lumabas. Bigla na lang naglaho si Camigana habang nakikipagtalo kay Santino. Napaupo na lang ang binata sa isang malaking bato at sinabunutan ng dalawang kamay ang kanyang buhok. Naguguluhan si Santino sa mga oras na yon. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng pangamba. Paano na ang kanyang pamilya kapag hindi siya nakalabas doon? Sinubukan ni Santino na magpalingalinga at nagbabakasakali na may makikita siyang landas palabas doon. Subalit ang kanyang nakikita sa bawat sulok ay makakapal na ulap. Mahalin tulad sa isang bata na hindi nakuha ang kanyang gusto ang sitwasyon ni Santino. Napahalukip-kip ang binata habang nakatukod ang kanyang pisngi sa tuhod. Umiiyak na siya at mahuhulog na sa malalim na pag-iisip. Napatulala siya habang iniisip ang mangyayari kapag tuluyan na siyang makulong doon. Nakaramdam si Santino ng uhaw at pagkalam ng kanyang sikmura. Dumungaw ang binata sa ilog kung saan bumabagsak ang tubig mula sa talon. Idinikit niya ang kanyang palad at ginamit iyon para makainom siya ng tubig. Lumusong pa ang binata ng konti dahil sa banda ng kanyang kinatatayuan ay bahagyang malabo ang tubig. Kanina pa siya nakikiramdam pero hindi niya namamataan ang presensya ni Camigana. Napukaw ang kanyang atensyon nang makarinig siya
ng malamyos na himig ng isang ibon. Napatingala si Santino sa taas at doon ay kanyang natanaw ang isang ibon na ang balahibo ay nalalatagan ng samut-saring kulay. Nakatingin lang ang ibon sa kanya habang patuloy na nagpapakawala ng malamyos na huni. Nabuwal si Santino sa kanyang kinatatayuan nang biglang sumulpot si Kamigana. Galit na galit ito at matalimang tingin na ipinupukol sa ibon. Ikinumpas ni Kamigana ang kanyang kamay at agad na bumuo sa ere ang ipinagsamang tubig at hangin. Ginamit iyon ni Kamigana para atakihin ang ibon na naroon sa itaas ng puno. Inuutusan kita, Ibong Adarna. Lisanin mo ang aking tirahan. Ngayon din. Wag na wag mong pakialaman ang binata na ito. Pagkasambit ng diwata ng mga katagang iyon, ay agad ibinuka ng ibon ang kanyang pakpak. Lalong tumambad sa paningin ni Santino ang nakakabighani na kulay ng kanyang balahibo. Nagpakawala pa ng palahaw ang ibon bago tuluyang umalis. Munti ka nang maging bato, binata. Alam mo ba kung anong uri ng ibon iyon? Iyon ang Ibong Adarna. Sino man ang mapapatakan ng kanyang dumi ay nagiging bato. Hinding-hindi mo na naisin na mangyari iyon sa iyo, binata. Mananatili kang buhay, pero wala kang pandama. Mabuti pa ang punong kahoy dahil may pakaramdam. Pero kapag ikaw ay naging bato, mawawalan ka ng kakayahang makipag-ugnayan at mananatili ka sa ganong estado habang buhay. Hindi makapaniwala si Santino dahil naririnig lang niya sa kwentong pambata ang nasabing Ibong Adarna. Totoo pala na umiiral sa mundo ni Kamigana ang ganong nilalang. Sa kabila ng pagmumunghi ni Santino kay Kamigana, ay nagagawa pa rin niyang magpasalamat sa Diyosa. Napagtanto ni Santino na hindi naman ganon kaitim ang budhi ng Diyosa. Bakit mo pa ako iniligtas? Sana hinayaan mo na lang ako maging bato. Wala naman pagkakaibang sitwasyon ko dito, di ba? Nakakulong ako dito at walang kalayaan na masilayan ang labas. Nagpunta ako sa Kamigin para maramdaman ko ang kalayaan. Hindi ganito ang bakasyon na gusto ko. Napansin ni Santino na parang naging epektibo ang kanyang ginagawa kay Kamigana. Lalo niyang pinagbutihan ang pagpaparamdam ng konsyensya sa nasabing diwata. Ang akala ko ba nagpunta ka sa aking lupain para makalimot? Naramdaman ko ang bigat sa iyong dibdib, binata. Inakala ko na dito mo matatagpuan sa aking paraiso ang nasabing katahimikan. Gusto ko ng katahimikan, pero hindi katulad dito, Kamigana. Gusto ko ang katahimikan na may kalayaan. Ipinagkait mo sa akin na suyudin ang mundo para mabuo ang aking puso. Napayo ko si Kamigana at nararamdaman ni Santino na nagagawa niyang iparamdam sa Diyosa ang kanyang paninibugo. Nagkamali ako. Ang buong akala ko ito na ang makakabuti sa iyong nararamdaman. Sinubukan kong lunurin ka sa dagat para matuldukan ang iyong paghihirap. Subalit dumating ang matanda kaya ipinalagay ko na iyon ang kagustuhan ng tadhana. Hinayaan kitang mabuhay at dinala ka dito sa aking paraiso. Akala mo ba talaga na ganun kadali maging pangkaraniwang tao? May pamilya ako na naghihintay sa akin. May mga magulang ako at kapatid na umaasa sa akin. Marami pa akong pangarap sa buhay, Kamigana. Matayob pa ang pangarap ko at ang kabiguan ko sa pag-ibig ay hindi ko yun itinuturing na hadlang sa pagtupad ng mga pangarap na iyon. Hayaan mo na ako makaalis dito. Hayaan mo na ako makalabas sa lugar na ito. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Santino ang pagpatak ng luha ng Diyosa. Matindi ang epekto ng kanyang sinabi.
Sa bawat patak ng kanyang luha sa buhangin ay namumuo ang diamante. Marunong kumilati si Santino ng mamahaling bato, kaya sigurado siya na iyon ay may mataas na halaga. Ipagpapatawad mo, binata, pero wala na ako magagawa para mabaliktad pa ang nangyari. Bahagi ng aking natural na kakayahan ang humatak ng mortal papunta sa aming dimensyon. Wala akong kakayahan para baliktarin ang sitwasyon. Pinahamak mo lang ako, Kamigana. Ninakawan mo ako ng kalayaan. Hindi lang pangarap ang sinira mo, kundi pati ang pangarap ng mga taong umaasa sa akin. Hindi kinaya ni Kamigana ang kanyang naririnig, kaya nagdesisyon siyang lisanin ang kanyang tirahan. Nagliwaliw siya sa labas at naghanap ng kasagutan kung may magagawa pa siya para ilabas si Santino sa kanyang dimensyon. Naiwan si Santino na tulala at naninibugho sa kanyang sinapit. Habang nakakulong siya sa mundo ni Kamigana, ay kanyang napagtanto na hindi si Eunice ang kanyang prayoridad. Sa katunayan ay hindi niya nararamdaman ang sakit sa ginawa nilang kataksilan. Nangingibabaw ang kanyang panghihinayang sa mga pangarap na hindi niya natupad. Ang kanyang isipan ay naglalakbay kung paano na ang kanyang pamilya sakaling mawala siya. Sa resort naman ay 13 araw nang nawawala si Santino o mahigit 1 linggo. Ang kanyang mga magulang ay bumiyahe na mula sa kanilang probinsya para mapuntahan ang Katarman. Blanko ang lahat sa anggulo ng pagkawala ni Santino. Ang kanyang mga gamit ay kompleto at hindi nagalaw. Isinantabi nila ang anggulo ng pagnanakaw. Nangingibabaw ang usap-usapan na nagpatiwakal ito pagkatapos isalaysay ng kanyang magulang ang tungkol sa kanila ni Eunice at Mike. Hindi ako maniniwala na nagpakamatay ang aking anak hanggat walang nakikita na katawan. Malakas ang loob ng anak ko. Hindi sapat na dahilan iyon para wakasan ang kanyang buhay. Handa akong magbayad kahit maubos pa ang aming kabuhayan. Basta't huwag niyo lang itigil ang paghahanap sa aking anak. Sinabi iyon ni Sunny dahil nagbigay na ng ultimatum ang otoridad na ititigil na nila ang paghahanap pagkalipas ng 26 na araw. Lumuwas din si Redin at Mike para tumulong sa paghahanap sa kanilang matalik na kaibigan. Lumipas pa ang 7 araw pero wala pa rin konkreto na resulta sa paghahanap kay Santino. Doon na pumasok si Mang Pedring para ialok ang kanyang tulong. Kinausap niya ang mga magulang ni Santino para ipasubok ang paraan na kanyang naiisip. Pumayag ang mga magulang ni Santino na makapag-usap sila ng masinsinan. Tinala ni Mang Pedring ang mga magulang ni Santino at ang kanyang 2 kaibigan sa kanyang bahay. Pansamantala mo nang tumigil si Mang Pedring sa pagtatrabaho sa resort para matutukan ang paghahanap kay Santino. Doon ay isinalaysay niya ang kaganapan bago mawala si Santino. Sa una ay ayaw nilang maniwala, pero iyon na lang ang natitirang paraan para makita si Santino. Bukas na ang kanilang kaisipan na subukan ng lahat para makita ito. Susubukan natin, Mang Pedring, ang paraan na alam mo. Habang ginagawa natin ito, patuloy kong subaybayan ang paghahanap ng otoridad sa aking anak. Hingi ako ng tulong sa aking magulang para magamit ang kanilang koneksyon. Gagamit tayo ng helikopter para masuyod ang kasulok-sulukan ng lugar na ito. Hindi ako naniniwala na nagpatiwakal ang aking kaibigan. Nagkaayos na kami at higit sa lahat ay hindi ganoon ang pagkakilala ko sa kanya. May punto ka dyan, Mike. Sa ating 3 si Santino ang pinakamalakas ang loob. Bukas ang kanyang kaisipan sa biglaang pagbabago. Hindi matitibag ng pangyayaring iyon ang kanyang katatagan. Handa akong maubos ang aking ipon. Basta ipagpatuloy lang natin ang paghahanap kay Santino. Lahat ng paraan ay ating susubukan. Hanggat walang may lumulutang na katawan,
ay iisipin natin na buhay si Santino. Ipinatawag ng mag-asawa ang tinutukoy nilang babaylan na makakatulong sa kanila. Inakala nila na matanda na ang tinutukoy ni Mang Pedring na babaylan. Pero nagulat sila nang dumating ito. Sa tansya nila ay mahigit lang 30 ang kanyang edad. Nagbulong-bulungan pa si Mike at Raiden dahil maganda ito. Pormada ang babaylan at nakakasabay sa uso. Hindi nakatay sa Raiden at siya na ang unang nangusisa sa babae. Sigurado ko ba talaga na babaylan ka, miss? Mukhang rarampa ka lang sa Boracay sa ayos mo. Kumunot ang noo ng babae at halata ang kanyang pagkainis kay Raiden. Nagmukhang pagong naman si Raiden nang magsimulang magsalita ang babae. Tumahimik ka kung ayaw mo magkaroon ng galis pagka-uwi mo sa inyo. Grabe ka naman. Nagbibiro lang yung tao, napakaseryoso mo naman. Pues, hindi ako natutuwa sa mga patutsada mo, mister. Hindi ito ang tamang pagkakataon para magbiro ka. Napahiya sa Raiden. Kaya nagpagitna si Mang Pedring para maputol ang tensyon na namumuo sa kanilang pagitan. Inirapan ni Sunny si Raiden na lumapit at binulungan na humingi ng despensa. Nakinig naman ang binata kay Sunny at nagpakumbaba kay Katara sa pamamagitan ng paghingi ng pasyensya. Hindi na sumagot ang dalagang si Katara at umuon sa dahilan kung bakit siya naroon. Pwede ko bang mahawakan ang huling pinaghubada ni Santino? At kaagad na binigay ang brief. Di joke lang. Agad kumilo si Mang Pedring para kunin ang damit ni Santino na may amoy ng kanyang pabango. Hinawakan iyon ni Katara at itinapat sa kanyang hawak na banwaan. Hindi napigilan ni Raiden at Mike na tumawa nung biglang nanginig si Katara. Tumirik ang kanyang mga mata na halos puti na lang ang makikita. Agad silang sinita ni Loida at pinangdilata ng kanyang mga mata. Agad namang humingi ng paumanhin ang dalawa dahil sa kanilang ginawa. Hayaan niyo lang si Katara. Subok na ang kanyang kakayahan. Ilan na nga ba ang kanyang napabalik mula sa pagkabihag ng engkanto? Huwag ninyong maliitin ang kanyang kakayahan, mga iho. Hindi ordinaryong dalaga ang kaharap niyo, kundi isang ganap na babaylan. Natahimik ang dalawang binata. Sino ba naman ang mag-aakala na isang babae na plakado ang pormahan ay isa palang babaylan? Hinayaan lang ni Mang Pedring si Katara dahil ayon sa kanya, naganawa ng babaylan kapag naglalakbay ang kanyang diwa. Nung manumbalik sa normal si Katara, ay agad itong humingi ng tubig na may kaunting asin. Kailangan pa niya ang ilang minuto bago makabawi ng kanyang lakas. Isang revelasyon ang nagpagimbal sa kanilang lahat. Naroon si Santino sa ibang dimensyon. Hindi siya makalabas. At ang hinala ko ay nakakulong ito doon. Nakikita ko siya na malungkot at labis ang pag-aalala. Gustong-gusto na niyang makalabas. Pero may kung anong parsa ang pumipigil sa kanya. May magagawa ka ba, iha, para matulungan ang aking anak na mapalabas siya roon? Hindi ganun yun kadali. Nakulong si Santino sa ibang dimensyon. Kaya kailangan na matuntun ko ang lokasyon ng kanyang dinaanan. May nakalap ang kapulisan na impormasyon na nagpahatid si Santino sa habal-habal doon sa bundok na minsan ay aming napuntahan. Isinalaysay pa ni Mang Pedring sa babaylan ang pangyayari bago ito mawala. Pati ang mga kilos ni Santino nakakaiba sa loob ng 2 araw. Nagawang maipagtagbi-tagbi ni Katara ang pangyayari. Malakas ang hinala ko na kinuha si Santino ni Kamigana. Ang tinutukoy mo, Mang Pedring, na lugar ay eksaktong lokasyon kung saan nagpapakita si Kamigana. Iyon ang tinatawag namin na burol ni Kamigana, ang diyosa na nangangalaga sa likas na yaman ng Kamigin simula noong sumabog ang bulkan.
May usap-usapan nilakas ang pagiging emosyonal ni Kamigana, lalong-lalo na sa mga taong may mabibigat na dinadala sa dibdib. Malamang ay naramdaman ni Kamigana na may kirot sa damdamin ni Santino, kaya nagpasya itong kunin. Pwede ba, Katara? Tapatin mo na kami. May paraan pa ba para mabawi ang anak ko? Sa totoo lang, ayaw kong magbigay ng garantiya. Malakas si Kamigana, kaya walang kasiguraduhan na magkakaya kong lampasan ang lakas niya. Yung mga naligtas ko noon ay dahil yon sa mga itim na engkanto dito, na sila rin ang dahilan kung bakit may mga nalulunod dito taon-taon. Tungkol naman kay Kamigana, anong laban ko sa isang Diyosa kung tutuusin? Ang maipapangako ko lang ay ang gagawin ang lahat para mabawi si Santino. Sakaling tatanungin niyo ako kung may paraan, hayaan niyo muna akong pag-aralan ito. Kailangan kong magtawag ng gabay para maisangguni ko sa kanila ang tungkol dito. Naintindihan nila ang kalagayan ni Katara. Buong-buo naman ang kanilang tiwala na magagawa ng dalagang babaylan na mabawi si Santino. Nagpaalam si Katara na uuwi para isagawa ang ritual ng pagtatawag. Isusumamo niya ang kanyang gabay para maisangguni ang kalagayan ni Santino. Si Santino naman ay hindi makaalis sa pangpang ng talon. Tiniis niya ang kanyang gutom at pagkauhaw. Parang wala na siyang lakas na gumalaw dahil ang kanyang isipan ay napako sa kanyang problema. Hindi niya napansin ang pagsulpot ni Kamigana sa kanyang likuran. May dala itong mga prutas para mapunan ang pagkalam ng sikmura niya. Kumain ka na. Matagal na ang nakalipas noong huling kain mo. Hindi tumugon si Santino. Dahil galit siya kay Kamigana. Titiisin niya ang kanyang gutom kaysa tanggapin ang pagkain na inaalok nito. Alam ni Kamigana na galit si Santino sa kanya. Nararamdaman niya iyon. Isa iyon sa kanyang kakayahan. Nararamdaman niya ang pulso at bugso ng mga buhay na nilalang sa kanyang paligid. Kumain ka na, Santino. Paano mo magagawa ang paraan na alam ko para makalabas ka dito kung wala kang lakas? Nabuhayan ng dugo si Santino. Agad siyang bumaling kay Kamigana para kumpirmahin ang kanyang narinig. Tama ba yung narinig ko? May paraan pa para makalabas ako dito? Tumango si Kamigana, dahilan para lalong sumigla si Santino. Sige na, Santino, kumain ka na. Kailangan mo makabawi ng lakas para magawa ang paraan na alam ko. Maaari ba na sabihin mo na ngayon sa akin kung ano yun? Hindi ko sasabihin, Santino, hanggat hindi ka kumakain. Napilitan si Santino na kumain. Nilantakan niya ang mga hinog na prutas na dala ni Kamigana. Hindi mo ko madadaya, Santino. Mararamdaman ko kung talagang busog ka na. Iyon ang ginawa ni Santino. Iyon nga ang ginawa ni Santino. Nagpakabusog siya sa mga prutas na dala ni Kamigana. Ang totoo ay tinitiis niya lang ang kanyang gutom kanina. Ayaw niyang kumain dahil para sa kanya ay mas mabuti ang mamatay siya kaysa makulong habang buhay sa tirahan ni Kamigana. Nang mabusog si Santino, ay agad niyang inusisa si Kamigana tungkol sa paraan ng kanyang naisip. Lingid sa kaalaman ni Santino na plansado na ang plano ni Kamigana bago pa umuwi doon. Porsigido ang Diyosa na matulungan si Santino, kaya handa niyang gawin ang lahat para makalaya lang ito. Naramdaman ni Santino na biglang uminit ang kanyang katawan. Biglang naging iba ang tingin niya kay Kamigana. Hindi na iyon puot o galit ang init na kanyang nararamdaman, kundi pagnanasa. Biglang sumikip ang kanyang pangibaba. Nagwawala ang kanyang pagkalalaki. Gustong-gusto ninyang lantakan si Kamigana na mga oras na iyon. Ang kanyang puso't isipan ay tutol sa kanyang gagawin, pero ang kanyang katawan ay sumasalungat
para bang nakakain siya ng pusang gala. Nagwawala na ang kanyang ibong adorno at kitang-kita niya ang malaking bukol sa kanyang harapan. Sigurado na may ginawa ka sa prutas na aking kinain. Lalabanan ko ang aking nararamdaman. Hinding-hindi ako papatol sa iyo, Kamigana. Hinding-hindi mo matitikman ang aking pamalo. Ito ang paraan na sinasabi ko, Santino. Kailangan mo akong mapunlaan ng salinlahi para makalabas ka sa aming mundo. Walang inkantaon na pinahihintulutan na mabuhay kasama namin mula sa hanay ng bathala. Kailangan mo itong gawin kung sadyang lubusan ang hangarin mo na makalabas dito. Tuluyang bumagsak sa lupa ang saplot ni Kamigana. Hindi na nakapagpigil si Santino at sinunggaban niya si Kamigana. Doon sila nagniig sa nasabing ilog. Isinagad niya ang naninigas na pagnanasa na kanyang nararamdaman. Sa tanang buhay ni Santino ay hindi niya inakala na magagawa niyang makipagsiping sa ibang nilalang. Natupok ang init na nararamdaman ni Santino at matagumpay niyang naisalin ang kanyang salinlahi sa Diyosang si Kamigana. Wala sa sarili na pinulot ni Santino ang kanyang saplot at isa-isang ibinalik sa kanyang katawan. Matalim ang tingin na ipinupukol niya kay Kamigana. Nararamdaman iyon ng Diyosa, pero iyon lang ang paraan na kanyang nahanap para matulungang makalabas si Santino. Doon lang napagtanto ni Santino ang sinasabi ni Kamigana. Magbubuntis ito ng kanilang anak at kahit ano pa ang katauhan ng kanyang ina ay mananatili niya itong anak. Napatayo si Santino para kumprontahin ang Diyosa. Ano ang mangyayari kapag nagkataong mabuo ang sanggol sa sinapupunan mo? Nararamdaman ko na ang tibok ng kanyang puso, Santino. Dinadala ko na ang sanggol na mula sa magkaibang salinlahi. Tinatanong kita, Kamigana, kung ano ang mangyayari sa sanggol. Ang anak natin ang magiging daan para makatawid ka pabalik sa mundo na iyong pinanggalingan. Ikaw na ang bahala sa anak natin. Sa tamang panahon ay muli tayong magkikita. Ano ang ibig mong sabihin, Kamigana? Ako ang magbabalaki sa anak natin. Mahigpit na ipinagbabawal na makihalubilo ang katulad namin sa isang nilalang na mas mababa sa amin. Hindi na bago na ang isang bathaluman ay magkakaroon ng anak sa isang mortal. Subalit isang sakripisyo ang mawala sa aming anak kapag hindi ito puro na nagmula sa salinlahi ng maharlikang engkanto. Hindi ko alam, Kamigana, kung ano ang mararamdaman ko. Dugo at laman ko ang sanggol, kaya kahit nag-aalangan ako, ay buong puso ko siyang tatanggapin. Buhat naman sa gabay ni Katara, ay kanyang napag-alaman ang kalagayan ni Santino. Kailangan nilang isagawa ang ritual ng pagsundo kung saan ay itatawid nila si Santino mula sa mundo na kinabibilangan ni Kamigana. Nagbabala ang gabay ni Katara na maaaring mapahamak ang binata kapag hindi niya kinaya ang pagtatawid sa magkasalungat na dimensyon. Sa loob ng tirahan ni Kamigana ay kanyang naramdaman ang presensya ng gabay ni Katara. Nalalapit na ang paglisan mo, Santino. Nararamdaman ko ang presensya ng isang gabay. Nakakasiguro ako na nagmula iyon sa isang babaylan. May ideya na ako kung ano ang kanyang gagawin. Magsasagawa siya ng ritual sa pagtatawid. Ihahanda kita, Santino, sa pagsapit ng araw na iyon. Pansamantala kong lalagyan ng pananggalang ang aking tirahan. Sigurado na pagkakaisahan ako ng kapwa ko bathala kapag kanilang nabatid ang aking pagdadalang tao. Hindi ko lubos maunawaan, Kamigana, kung bakit sila susugod dito. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang lahat? Itinakda ang anak natin na sumunod sa aking yapak. Isa akong ganap na bathaluman,
Kaya sa itinakdang panahon ay babalik siya dito para tanggapin ang kanyang takda. Naging ganap na siyang kahanay ng mga bathala bago pa man ipanganak. Ingatan mo ang ating anak Santino. Naglakas loob si Katara na simulan ang ritual ng pagtatawid. Umakyat ang babaylan sa burol ni Kamigana. Ganoon na lang ang lungkot na kanilang naramdaman nang mabigo sila sa unang subok. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil lumitaw ang burol ni Kamigana. Maganda ang ipinapahiwatig ng Diyosa. Naramdaman ko na may hinihintay lang siya na tamang panahon. Magandang sinyalis iyon na mababawi natin si Santino. Masasabi mo ba kung kailan ang tamang panahon para idaos muli ang ritual ng pagtatawid? Sa paparating na kabilugan ng buwan, malakas ang hatak ng magkaibang mundo sa ganong panahon. Muli tayong babalik sa lugar na ito para isagawa ang ritual. Positibo ang nararamdaman ko na mabawi natin si Santino. Habang tumatakbo ang panahon, ay nararamdaman ni Santino na parang may nabuksan na espasyo sa kanyang puso si Kamigana. Dati ay pagkamuhi ang nararamdaman niya sa Diyosa. Pero sa pagkakataong iyon, ay nagagawa na niyang titigan ang maamong mukha nito. Tuwang-tuwa silang dalawa nang magsimula ng sumipa ang sanggol sa sinapupunan ni Kamigana. Iyon ang muling pagkakataon na nakangiti si Santino na mula sa kanyang puso. Malamang ay tanggap na niya ang kanyang kapalaran na magiging ama. Hindi natakot o pag-aalangan ang kanyang nararamdaman, kundi pananabik. Sumama ka na lang kaya sa akin, doon sa amin, Kamigana. Doon tayo bumuo ng pamilya sa aming mundo. Mamuhay tayo ng pangkaraniwan, malayo sa mundo na iyong kinagisnan. Ngumiti lang si Kamigana ng payak, pero naramdaman ni Santino na tumatagos iyon sa kanyang puso. Iyon ang nababasa ni Santino sa mga mata ng Diyosa. Sana ganun lang kadali ang lahat, Santino. Isa akong bathaluman at may responsibilidad na nakaatang sa akin. Dilobyo ang kaakibat kapag tuluyan akong nawala sa lugar na ito. Minsan na itong gustong pasabugin, minsan na itong gustong lunurin. Pero ngayon, hindi na namin hahayaan. Karugtong na ng aking buhay ang likas na yamang nakapaligid sa lugar na ito. May kaakibat na parusa kapag umalis ako dito. Ayokong madamay pa kayong dalawa ng anak natin. Muli tayong magkakasama, Santino. Sa takdang panahon, ay muli tayong magkakatagpo. Patuloy kitang gagabayan kasama ng anak natin. Sumapit ang itinakdang panahon. Ang oras na iluluwa ni Kamigana ang kanyang anak kay Santino. Pagkalabas pa lang ng sanggol, ay naglaho ang ulap na tumakip sa tirahan ni Kamigana. Bumukas ang lagusan at iniluwa ng liwanag ang mga nilalang na nakakasilaw. Magmadali ka, Santino. Buhatin mo ang ating anak at lumayo ka na sa aking tirahan. Nag-aalangan pa si Santino na umalis dahil nag-aalala siya sa kalagayan ni Kamigana. Pero ipinagtulakan siya ni Kamigana, kaya napalitan siyang tahakin ang landas na itinuturo ng diwata. Sinabihan siya ni Kamigana na kailangan niyang magmadali bago pa tuluyang maisarado ang lagusan ng kapwa niya bathala. Sa burol ni Kamigana ay kasalukuyang nagsasagawa naman ng ritual si Katara. Sinuong ng babayla ng makapal na ulap dahil naramdaman niya ang presensya ni Santino. Muling naramdaman ni Santino ang pagnipis ng hangin at sa puntong iyon ay naramdaman na niya ang panghihina. Nangingibabaw ang pag-aalala ni Santino sa sanggol na kanyang hawak. Kaya kahit hindi na siya makahinga, ay sinikap niyang makatawid. Ibinuhos ni Santino ang kanyang ibayong lakas para malabanan ang kanyang panghihina. Ramdam na ramdam ni Santino na bibigay na ang kanyang katawan. Bigla na lang may humila sa kanya
at umalalay na makalayo sa lugar na iyon. Nakaramdam ng ginawa si Santino nung tuluyan na siyang nakababa sa burol. Agarang naglawa ang burol pagkarating nila sa ibaba. Nagulangta naman ang lahat noong mapansin nila na may tangang sanggol si Santino. Naiabot niya lang iyon sa kanyang inang si Loida bago siya mawala ng malay. Pagkagising ni Santino ay naroon na siya sa bahay ni Mang Pedring. Bumungad sa kanyang paningin ang mga magulang at mga kaibigan. "Anak, kumusta na ang pakiramdam mo?" Ang unang tumatak sa kanyang isipan ay ang kalagayan ng kanyang anak. "Nay, nasaan ang anak ko? Ligtas ba siya?" Sa sinabi ni Santino ay lalo silang naguguluhan. Kaya nagpagitna si Katara para ipaliwanag ang lahat. Napagtagpi-tagpi niya ang pangyayari at nararamdaman niya na isang inkantao ang sanggol. Ipinaliwanag ni Santino ang buong pangyayari, kaya mas lalong naging malinaw ang lahat. "Tarantado ka talaga, Santino. Mas nauna ka pa naging ama kaysa sa akin." Nakitawa na lang ang lahat sa kabila ng kababalaga na kanilang nasaksihan. Nangako silang lahat na ilihim ang buong pangyayari. 3 buwan na nawala si Santino, kaya hindi naging madali na manumbalik ang pagkaangkop ng kanyang katawan sa mundo ng mga tao. Lalaki ang naging anak ni Santino at ni Kamigana. Bilang pagkilala sa kanyang ina, ay inihango ang pangalan ng sanggol kay Kamigana. Dinala ni Santino ang kanyang anak sa probinsya ng kanyang mga magulang. Si Santino naman ay nagpasyang bumalik na sa ibang bansa. Iniwan niya si Kamin sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Paminsan-minsan ay may nasasamyo si Santino na amoy nakapareho sa tirahan ni Kamigana. Ayon sa mga magulang ni Santino, ay ganon din ang kanilang nararanasan sa probinsya paminsan-minsan. Lalo na sa kalagitnaan ng gabi kung kailan ay mahimbing nang natutulog si Kamin. Palatandaan lang iyon na patuloy silang sinusubaybayan na mag-ama ni Kamigana. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi na nag-asawa si Santino. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pagkamit ng kanyang pangarap. Naghihintay si Santino ng tamang panahon para bumalik sa burol ni Kamigana. At ayon naman kay Katara na magaganap iyon sa pagsapit ni Santino sa edad ng 25 na taong gulang, kung saan ay titigil sa pagtagbo ang kanyang edad. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. At aabangan na lang natin ang buhay ni Kamin